Isa ka rin bang katutubo? Naranasan mo rin bang mabuli sa harapan ng iyong guro, kaklase, o di kaya'y sa harapan ng maraming tao? Ano ang iyong ginagawa? Lumaban ka ba? Sa anong paraan? Hello mga log, welcome back sa Lagad TV. At sa ngayon pa lang nakabisita sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe pagkatapos mong mapanood ang videong ito. At shout out po sa 206 sa subscribers ko. Maraming salamat. Bago pa lang po ang Lagad TV, pero ang inyong tiwala at suporta ay aking nararamdaman. So maraming salamat sa inyo guys. For today's video, ipapaalam ko po sa inyo ang aking top 4 bullied experience dahil sa tribong Blaan at ipapaalam ko din sa inyo kung ano ang aking paghihiganti sa mga taong nagbubuli sa atin. Kung paano, abangan. Ang pagbubuli ay isang gawain na di ka nais-nais, lalong-lalo na kapag ito ay tungkol sa pagkatao ng isang tao. Ito ang sanhi kung bakit hindi tayo nagkakaunawaan sapagkat tingin natin sa sarili natin, tayo lang ang may karapatan at tayo lang ang anak ng Diyos. Isa sa pangunahing problema naming mga katutubo ay ang bulihin at maliitin ang aming tribo. Ganon pa man, naniniwala kami na Kristiyano ka man, Muslim ka man o di kaya katutubo, ginawa tayo ng Diyos na pantay-pantay at may kanya-kanyang misyon sa buhay. Ayon sa Republic Act 8371, o mas kilala sa tawag na Indigenous People Rights Act of 1997 na nilagdaan at inaprubahan o Oktubre 29, 1997 na ang makatutubo ay may karapatang makilala at maprotektahan ang kanilang karapatan. Kasama na dito ang uri ng pamumuhay at kulturang kinagisnan. Ngunit, katulad din ng ibang tribo, ang tribong Blaan ay walang ligtas sa anumang pagbubuli. Kapag ang ibang tribo ay nakakita ng gawain na di ka nais-nais, kaagad isipin ang tribong Blaan. Yes mga log, Blaan kaagad ang unang pumapasok sa kanilang mga isipan. Kapag nakakita sila ng taong hindi nagsusuot ng tsinelas, kaagad isipin, sama na siya oy? Murag bilaan. Blaan kaagad ang unang pumapasok sa kanilang isipan. Kapag meron silang kaibigan na hindi naliligo, narito ang mga katagang kailanman hindi ko makakalimutan at kailangan ko yung ipaliwanag ngayon para alam mo kung ano ang rason o dahilan kung bakit ganoon ang tribong minsan iyong hinuhusgahan. Unang-una, sige magkagsyagit mura kag bilaan. Ang rason kung bakit kami nagsisigawan ay hindi dahil kulang kami sa respeto. Ang rason is dahil malayo po ang tirahan namin dito. Sa bukid kasi, milya-milya ang distansya namin. Hindi tulad sa city na masyadong magkadikit. Dito sa amin, malayo ang mga bahay. Like for example, tulad sa pamilya ko, 8 kaming magkakapatid. At bawat isa sa amin is meron ng lupain na inihanda ang aming mga magulang. So in my case, sa 8 kami, tag 2 hectares kami. So imagine meaning, sa 8 kaming magkakapatid, 16 hectares yung para sa amin. So like for example, yung panganay namin nandun sa malayo. At may kailangan siya sa akin. For example, meron siyang gustong hiramin. So since dito walang signal, walang means of communication, so anong kanyang gagawin? Mag-travel ba siya ng 14 hectares o magsigaw na lang in a minute or in a seconds makakarating o malalaman niya kung ano ang kasagutan? Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon namin, anong gagawin mo? Anong pipiliin mo? Yun ang isang rason kung bakit kami nagsisigawan. Pangalawa, sige man muglinya, muramog mga bilaan. Ang rason kung bakit kami naglalakad ng pasunod-sunod o naglilinya kami is dahil masikip ang daanan dito.
Hindi pwede na yung style ng paglalakad doon sa baba ay gagawin namin dito. Lalo-lalo na kapag masikip ang daan. Kasi pag gagawin namin yun, may masasaktan. So, bakit? Kasi along the way, maraming mga puno. So, hindi yan pwede. At sa amin na din kasi, meron na din kaming parang kasabihan din or meron na din kaming practice na pag naglalakad kayo, bawal yung mag-una-unahan ka. Like for example, kung ano yung number mo, kung ikaw yung pinakauna, dapat ikaw talaga yung pinakauna hanggang sa makakarating kayo doon sa inyong paroroonan. So, ganyan na din isang practice namin. Sa paglalakad pa lang is meron ng order, meron ng rules, at meron na ding respeto kasi kung sino yung nauna sa'yo, hindi mo siya pwede i-overtake. Kailangan mo talagang maghintay sa likod. So, ganyan. 3, sige man maghangad-hangad anang building, maragwa mo kakita, murag, mga pilaan. Malamang, kasi dito sa Bukid, dito sa amin, wala kaming mga buildings. So, anong una namin gagawin pag makakita kami ng mga maraming building? So, syempre, namamangha kami. So, like for example, tulad din sa inyo, galing kayo sa baba. Di ba pag nag-tutor kayo or what I mean is, pag nag-hike kayo, pag mountain hiking kayo, namamangha kayo sa mga views, selfie doon, selfie dito. So, quits tayo, di ba? So, kaya wala kayong karapatan na husgahan kami. Wala kayong karapatan na sabihan kami na mga manul sa building, manul mo, mga manul kay mga bilaan. No! At ang panghuli at ang pang-4 ay baho sa imong ulo Lubi imong shampoo no. Mura kag bilaan. Alam naman natin na ang nyog ay isang pangunahing sangkap sa mga commercial shampoo natin ngayon kasi meron itong nutrients at minerals sa taglay para magiging maganda yung buhok natin. Pero mali ang statement na bahoan ni mong buhok ay mura kag bilaan. So bakit? Ano na naman yung mali sa amin? Ganun ba talaga kami kababa? For your information, hindi. Nagkakamali ka. We're just equal. Pantay tayo, di ba? So kung may buhok ka, may buhok din kami. Kung mabaho ang buhok mo, kasalanan mo na yan. Pero hindi yan kasalanan ng tribong Blaan. Like for example, ako, marami akong dandruff. So hindi yan kasalanan ng ibang tribo. Kasalanan ko din kasi mali yung choice of shampoo na gagamitin ko. Kaya para iwas dandruff, so anong gagawin ko? Nyog. Kasi sa nyog, gaganda ang buhok mo. So, ganyan dapat sana yung mindset natin. Kasi pag dinidiin natin yung ibang tribo, may masasaktan. At wala nang silbi yung pinag-aralan natin, yung kung sino tayo sa buhay natin, parang wala na yung siyang silbi. Ibinabahagi ko ang aking karanasan sapagkat nais po naming mga Blaan na tulukan yung maling paniniwala sa aming tribo. At panawagan na din ito sa makabataang Blaan na huwag tayong mapagod, makikibaka tayo. At kung naka-experience man din kayo ng pagbubuli tulad ko, huwag makipagbangayan sapagkat wala tayong mapapala. Bagkus, ipapakita natin sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Alam ko marami tayong mga kakayahan, may mga talent tayo, so ipakita natin yan para mali yung paniniwala nila at pananaw nila sa ating tribo. At sa mga katutubo din, sa mga Blaan din hanggang ngayon, dinideny nila yung pagkatao nila. Hello? Blaan ka. Whatever happens, magpa-retoke ka, magpa-change ka ng gender o kahit ano-ano, Blaan ka pa rin at hindi na yan mababago. So gamitin mo yung mga kakayahan mo. Mag-aral kayo ng mabuti, be a good example sa ating tribo. Kasi bakit? Yung kultura natin, napakaganda, napaka-colorful. Ang dami nating practices na dapat nating ipagsigaw, na dapat nating i-proud sa iba. Kasi yung iba, nakakalimutan na nila kung sino sila. Pero dapat tayo, especially tayong mga Blaan, dapat pagmalaki natin kasi yan ay bahagi ng ating pagka-Pilipino. And I would like to say sorry kung ang ginamit kong dialect is Cebuano. Hindi po ibig sabihin nun ang mga kapatid po nating Cebuano o mga Kristyano yung nagbubuli madalas sa tribong Blaan. Pero ginamit ko po ang dialect na Cebuano kasi po dito sa Region 12, Cebuano po ang means of communication. Well, in fact, marami po akong kaibigang Cebuano, especially during my high school at college. So,
I didn't feel na iba ako sa kanila. Minsan nga, bidang-bida masyado ako sa grupo namin. Kasi binigyan talaga nila ako ng pagkakataon na parang ma-develop yung skills ko sa singing, sa acting. So, sa mga Cebuano na friend ko, maraming salamat po. At sa mga friend ko din po na ibang tribo, especially sa mga kapwa ko katutubo, maraming salamat po sa pagtanggap kung sino at ano ako, especially po in terms sa aking tribo po. Our word for today is Flafos. Ibig sabihin, morning. Kung pagsamahin natin yung Blaan word natin sa last vlog ko last month at sa ngayon na vlog ko is few Flafos. Ang ibig sabihin nun, good morning. Maraming salamat sa iyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at i-share nyo po ang videong ito kung nagustuhan nyo po. Maraming salamat and God bless.